Tumalikod ako. Hindi ko kayang isipin kung anong pwedeng mangyari kay Elias. Natatakot ako. Tin, please, puntahan natin siya. Pabulong kong pakiusap kay Luis. Alam ko malabo pero kailangan kong subukan. Hindi ko kakayanin kung may masamang mangyari kay Elias. Gusto kong siya mismong makita ko, hindi si Damaris ang magbalita. Sana hindi pa huli ang lahat. Napapikit ako, pinigilan ang luha. Niyakap ang sarili kong tila nalalamig. Alam mong hindi ko magagawa yan, Tin. Magpinsan kayo? Pero ginawan kanya na masama. Siya yung nakauna sa'yo. Sigaw niya, galit ang boses. Tapos, Tin, wala siyang karapatang gawin yun. Sigaw muli niya. Ayokong humarap sa kanya. Ikaw, anong karapatan mo sa gagawin ko? Bigla akong balik, sabay harap sa kanya. What? Luis, na-aksidente siya. Si Elias. Then, I don't care. Sana nga mawala na yung blokong yun eh. Nasampal ko siya bago niya pa natapos ang pangungusap. Hindi ko na kaya. Umiiyak akong tiningnan siya. Umiiling. Natatakot na ako sa kanya. Tumalikod ako, saksi ang dagat sa desisyon kong iwan siya at hanapin si Elias. Lumabas ako ng resort. Tinatakpan ng palad ang umiiyak kong mukha. Ayos lang siya. Walang nangyari sa kanya. Bulong ko sa sarili habang humihikbi. Kinuha ko ang cellphone ko. Tatawagan kita, sagutin mo. Tinawagan ko si Stephen, ang pinsan kong binabae. Bakit? Ayos ka lang? Tanong niya agad. Hindi ko alam. Nasa katabing resort ako. Puntahan mo ako, please. Siya, sige, hintayin mo ako dyan. Hindi ko sinabi ang lahat. Alam kong kapag nalaman niya, baka masabi niya kay Luis. I can't believe na mas pinili mo ang may ginawa sa'yo masama. Narinig kong sabi ni Luis sa may bandang likod. Na-aksidente siya. Mahina akong sagot. So you care? Diyan sa umuna sa'yo? Matalim ang mga salita niya. Tin, hindi siya dapat ang nakauna sa'yo. Napalingon lang sana ako nang tumunog ang cellphone. Nang makita ko ang sender. I hate you. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nandito. Sana ikaw na lang ang nakaksidente. Napaluhod ako sa gulat at sakit. Hindi ko na alam kung totoo yun o may ibang may hawak ng phone niya. Pero tanggap kong may kasalanan ako. Narinig kong bulong ni Luis. Mukhang nasaktan ka yata. Bumigat ang yakap niya sa bewang ko. You like him, Tin. Kita sa kilos mo. Luis, kaibigan kita. Kaibigan mo lang ako, oo, alam ko. Damang-dama ko ang labi niya sa leg ko. Luis! Tinulak ko siya ngunit saka dumating ang kotse. Mabilis akong lumayo at sumakay kay Stephen. Naiiyak ako. Bakit niya yung ginawa, Tin? Galit si Stephen, hindi ko masagot. Gusto ko lang siyang makita. Si Elias. Nasa hospital na ako ngayon. 5 oras na ako naghihintay sa labas ng kwarto niya. Kamusta na po siya? Tanong ko sa nurse. Isang verano po ba? Hindi ako makasagot, nanginginig ako. Who are you? Malamig na tinig mula sa likod ko. Nakita ko ang nurse mula sa masaya, ngayon ay takot ang ekspresyon niya. Verano? Bakit ganun siya kumakatanong? Bakit parang galit siya sa akin? Pinakalma ko ang sarili ko, pareho kami ng reaksyon ng nurse. Pero kung sa kanya'y purong takot ang nasa mga mata, ako naman litong-lito sa tanong ng matanda. Verano siya pero bakit parang may hinahanap siya sa akin? Who are you? Anong ginagawa mo sa tabi ng kwarto ng apo ko? Malamig niyang tanong. Tumayo ako ng maayos, hinarap siya. Inangat ko ang mukha ko at doon, nagkatinginan kami. Hindi naman siya ganun katanda pero matalim ang tingin. Parang may nakita siyang multo. Sino ka ba? Babae ka rin ba ng pasaway kong apo? Ano po? Nanginginig kong sagot. Mas mabuti nang mahina ang boses ko kaysa makita niyang takot na takot ako. Kung hindi, sino ka nga? Napatingin siya sa pintuan ni Elias. Sakto namang bumukas yun ng marahan. Napalingon ako, lalong lumalim ang kunot ng noo ng matanda. Mr. Verano? Sigaw ng isang pamilyar na boses. Si Tricia. Oh, ikaw naman. Babae ka rin ba ng apo ko? Ngumiti si Tricia, ang ganda ng ngiti niya. Napakunot ako ng kilay. Lolo! Sigaw ni Tricia bago tumakbo.
Napaatras ako at napunta sa tabi ng nurse. Mukhang malapit sila. Akala ko si Mr. Richard na. Bulong ng nurse sa tabi ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bumalik ako ng tingin kina Tricia at Mr. Richie. May kambal yan si Mr. Richie. Yan yung kausap ni Tricia. Si Mr. Richard na may pamilya. Pero si Mr. Richie walang asawa at anak. Kaya parang ang tunay na apo na rin ang turing niya sa mga anak ng kakambal niya. Napatingin ulit ako sa matanda. Hindi siya mukhang matanda. Sa katawan niya, parang hindi pa siya tumutuntong sa 30. Nasaan yung kakambal niya? Hindi ko alam. Matagal na ako nagtatrabaho rito pero ni minsan hindi ko pa siya nakikita bumibisita. Sino nga pang tinutukoy mo? Elias, isa rin sa mga apo ni Mr. Richard. Pero ngayon lang ako pinayagang pumasok dito eh. Bawal kasi banggitin ang pangalan ng may-ari ng hospital. Napakurap ako. Gusto ko pa sanang tanungin ang nurse pero nagsalita na siya bago pa ako makapagsalita. Lagi yang naaaksidente. Yung gwapong Elias na yun. Pero kahit kailan hindi nasisira ang mukha. Ngayon lang yata grabe ang lagay niya. Hey! Sigaw na matanda. Si Mr. Richie. Napalingon kami pareho. Po, come here. Gising na raw yung pipi kong apo. Tingnan mo kung ayos siya. Naghalo ang kabatuwa sa dibdib ko. Napatingin ako kay Tricia na malamig ang tingin sa akin. Nang magtagpo ang mata namin, iniwasan niya ako at humarap kay Mr. Richie. Sigurado ka bang ayaw mong ikaw ang unang makita ng apo ko? Ngumiti si Tricia, pilit na umiling. Hindi naman ako yung gusto niyang makita. Okay. Samahan na lang kita sa baba. Mamaya ako nakakausapin yun. Sagot ni Mr. Richie at tinakbayan siya. Habang papalayo sila, bigla siyang huminto at humarap ulit. Ikaw, seryoso niyang bulong, titig sa akin. Napahinto ako sa paghinga. Bakit hindi ka naka-uniform gaya ng katabi mo? Napayuko ako. Hindi po siya nurse, sir. Baka babae rin siya ng apo niyang matigas ang ulo. Sabat ng nurse, nakangisi. Ha? Hindi po totoo yun. Hindi po ako babae ni Elias. Mabilis kong tanggi. Elias? Hindi siya ang tinutukoy ko. Si Sean, ang apo kong sira ang ulo. Parehong matigas ang ulo at baba. Dire-diretsing sabi ni Mr. Richie bago kami tinalikuran. Napanganga na lang ako. What the? Pasok na tayo? Napalingon ako sa boses na bumulong sa tainga ko. Nang makita ko kung sino, agad bumalik lahat ng pinipigilan kong emosyon. Wala na si Tricia. Pati na rin ang kambal ng lolo ni na Elias. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang reaksyon ng nurse at ni Tricia kanina. Pero mas nangibabaw ang pagsisisi ko. Bakit sumama pa ako kay Luis? Hindi ko malang napansing sumusunod pala si Elias. Umiling ako sa nurse na hawak ang pulso ko. Ayaw ko pumasok sa kwartong kinaroroonan ni Elias. Halika na! Ulit niya. Mauna ka na, mamaya na lang ako. Sus, tinabunan ang mukha ni Pogi. Wala ka nang pandidirihan doon. Napakunot ang noo ko. Tinabunan? Malala ba? Hindi naman, ayaw lang talaga niyang magpakita. Bakit? Malay ko. Pinagpalit lang ako ng bantay sa kanya. Wala ko alam. So, kumusta naman siya? Pasok na tayo, nandun pa yung kasama ko. Pero baka tinabunan na naman niya ulit ang mukha niya. Kung hindi lang ako kabado, baka nabatukan ko na siya. Ang lakas ng tawa, parang si Tricia. Halika na, sa'yo na yung ibang lalaki sa loob. Akin na si Pogi, promise. Napabuntong hininga ako. Masakit na rin ang balikat ko. Kaya sa huli, hinayaan ko na siyang hilahin ako papasok. Napalunok ako, hindi ko kayang humarap. Sosyal ang kwarto, parang opisina na may kama. May malapad na sofa, pero hindi ko pinansin ang mga nakaupo. Wala akong lakas makitang muli ang mga mukha nila. Isang malakas na tunog ang gumulat sa akin. Napalingon ako at agad nagsisi. Elias. Nakangiti siya, parang hindi makapaniwala. Gumalaw siya tila tatayo, pero agad siyang pinigilan ni Sean at Paul. Ang pogi niya. Bulong ng nurse, hindi ko siya pinansin. Nakatutok ako kay Elias, may sugat sa labi, benda sa ulo at asul na support sa balikat. Ako ang dahilan nito. Magtititigan na lang ba kayo? Pilit akong ngumiti pabalik. Pero nang tingnan ko si Elias, seryoso na naman ang tingin niya. Kumusta? Tanong ko halos pabulong. Nakita kong ngumiti siya ulit.
Mata niya bumaba sa katawan ko. Nakapagbihis ba ako? Tinignan ko ang sarili ko, hindi halata ang kaba ko, pero gusto kong matunaw sa hiya. Ganda mo nga eh. Nagiba ang mukha ni Elias. Easy dude, di pa naman kayo ah. Psst, ikaw! Sigaw ng babae sa tabi ni Sean. Akala ko akong tinutukoy, pero yung katabi ko pala. Tumayo ang mga pinsan niya. Si Leo, nakangiting parang nangaasar. Good luck. Babalik kami bukas, ikaw muna ang bantay. Wika ni Paul. Naguguluhan ako. Bigla na lang silang umalis, isinara pa ang pinto. Alis na po kami, Mr. Verano. Sabi ng nurse, pero si Elias titig pa rin sa akin. Bye! Sabi ng nurse na kasama ko. Inis yata. Hindi ako pinansin ng isa pa. Pagkaalis nila, ako na lang at si Elias sa loob. Tumikim ako, yumuko, pilit itinatago ang kaba. Okay ka na ba? May masakit pa ba? Umupo ako sa sofa, mabigat ang dibdib. Gusto kong pumikit pero ramdam ko ang tingin niya. Elias, tinawag ko. Nakita kong gumagalaw siya, parang bababa sa kama. Napatayo ako, at rasabante ang hakbang ko. Anong gagawin ko? Ilang segundo ako nag-alinlangan bago tuluyang lumapit kay Elias. Napilit bumabangon mula sa kama. Mabilis ang lakad ko, halos takbo dahil sa kaba. Dahan-dahan. Napatingin siya sa akin, pero umiwas ako ng tingin pabalik. Elias? Napaharap ako sa kanya nang bigla niyang ipatong ang kamay niya sa bewang ko. At hinila ako palapit. Napatitig ako sa mga mata niya. Bakit? Sorry ha. Ako dapat yung nasa kalagayan mo. Kasalanan ko. Maya-maya naramdaman ko ang marahang kurot niya sa pisngi ko. Nginitian niya ako. Isang ngiting ramdam kong tumatagos. Pagkatapos muli niyang itinaas ang mukha ko gamit ang daliri niya. Saka muling inilapit ang katawan ko sa kanya, halos kandungin ko na siya. Napatigil ako. Ano bang ginagawa mo? Tanong ko nanginginig ang boses. Ngumiti siya saka tumingin sa akin. Bago pa ako makapagsalita, naramdaman ko na. Natigilan ako, napalunok. Ako na. Bulong ko nang nanginginig. Napatingin ako, mukha siyang nag-aalangan. Hindi ko alam kung siya o ako ang kinakabahan. Ayos lang, El. Bulong ko, gusto ko to, pinili ko ito. Bigla niya akong hinapit. Napapikit ako sa init, niyakap ko siya. Sinubsob ko ang mukha sa leeg niya. Ginalaw ko ang balakang ko. Naramdaman ko ang kamay niya sa ulo ko. Saka inilapit ang noo ko sa kanya. Saka niya ako hinalikan. Napakapit ako, napapikit. Sana hindi na matapos ang sandaling to. Open the door! Sigaw ng nasa labas, napadilat ako. El! Tin! Please open the door! Tinig yun ni Tricia. Napasigaw ako sa gulat nang lalo pa akong hinapit ni Elias. Elias, may tao sa labas. Pigil ko pero parang wala siyang narinig. Ngunit sa halip na huminto, dumaan ang labi niya sa akin. Napapikit ako. Naririnig ko pa rin si Tricia sa labas, paunti-unting lumalayo ang boses niya. May bahid ng awa sa dibdib ko, pero mas nangingibabaw ang kasiyahang nararamdaman ko sa piling ni Elias. Nakakabaliw. Nagising ako habang nakaupo pa rin sa kandungan ni Elias. Marahil ilang oras din ako nakatulog. Matapos ang katahimikan mula kay Tricia, ramdam kong muling bumigat ang mga mata ko. Hindi na ako nagreklamo ng itigil ni Elias ang halik niya. May panghihinayang pero pinilit kong inilihis ang isip. Nandito siya sa tabi ko at gusto kong paniwalaan na totoong pinapakita niya. Ayoko maging hangal sa tuwing may kilos siyang parabang iba kapag nandyan si Tricia. Gusto ko lang malaman ang totoo, ang dahilan niya sa kasal na to. Pero, natatakot ako. Nakita ko ang ngiti sa labi ni Elias. Siguro niya, masaya siyang kasama ako, di ba? Napatingin ako sa damit niyang medyo gusot. Napalunok ako. Inilipat ko ang palad ko sa matigas niyang dibdib. Nanigas ako nang maramdaman ko ang abs niya. Napasinghap ako. Ang ganda, ang swerte ko. Pero natigilan ako nang maramdaman ko ang haplos na kamay niya at ang malambot na labi niya sa labi ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata. Gising siya.
Kanina ka pa ba gising? Napailing siya pero hindi inalis ang kamay niya. Hey, buksan niyo ang pinto! Sigaw ng isang lalaking boses sa labas. Napapikit ako ng mas mahigpit sa kanya. Elias, tigil na muna. Nanginginig kong bulong habang pinipigilan ng sarili. Teka, anong gagawin mo? Ipapasok mo? Ipapasok? Anong ipapasok? Sabat ni Damaris mula sa labas. Parang tauhan si Elias. Huminto siya. Pasensya na. Bulong ko, nahihiya. Alam kong hindi dapat. Pinagpapanggap lang ang kasal namin. Ayokong isipin nilang totoo na to. Kahit may bahagi sa akin na gusto na ngang gawing totoo. Mabilis kong sinuot ang damit sa tabi niya habang ramdam ko pa rin ang titig niya sa katawan ko. Elias, ayusin mo yung sarili mo. Ang gulo na buhok mo. Imbis na ayusin, lalo pa niyang ginulo yon at kinindatan pa ako. Kakainis. Hoy, mamaya na lambingan! Sigaw ulit ni Damaris. Bubuksan ko lang yung pinto ha. Paalam ko. Tumingin ako sa kanya. Nakapako ang mga mata niya sa labi ko. Dahan-dahan siyang yumuko at hinalikan ako. Wala na akong nagawa kundi halikan siya pabalik. Pagkatapos ngumiti siya, masaya. Binitiwan niya ako na parabang ayos sa kanya kahit umalis ako sa kandungan niya. Pero ako, parang ayokong lumayo. Bubuksan ko lang. Paalala ko ulit. Lumakad ako papuntang pinto, ramdam ko pa rin ang init ng pisngi ko. Pagbukas ko, sinalubong agad ako ni Damaris at ng mga pinsan ni Elias na tila may alam. Ipapasok ah. Anong ipapasok? Asar ni Damaris. Kasabay na may hinang tawa. Namali lang ako ng pagkakasabi ko. Grabe ka kanina. Sabi ni Trisha, abot hanggang baba ang sigaw mo. Sabay tawa niya. May dala kaming susutin mo. Sabat naman ni Sean. Diyan ka na magbihis. Salamat ha. Pero naramdaman ko ang mga matang nakatitig sa akin. Si Elias, tiningnan ko siya at ngumiti. Agad din siya ngumiti pabalik. Nox, edi kayo na. Sigaw ni Leo. Ito suotin mo. Sabay abot sa akin ni Damaris. Tinawag pa niyang manok si Sean na siyang maghahatid sa akin. Bakit daw? Napatigil siya. Hindi ko alam. Pero sa sementeryo raw kayo makikita eh. Sementeryo? Si nanay? Tapos ka na ba? Narinig kong tanong ni Damaris mula sa labas ng banyo. Tumango ako wala sa sarili. Ngayon lang ulit ako makakadalaw. Ang dami kong gustong ikwento. Napangiti ako ng bahagya ng maalala ko ang huli kong alaala sa kanya. Ang ngiti niya, bata pa ako noon, kinabukasan, wala na siya. Siya ang una kong sandalan, ang unang pinagkatiwalaan. Tapos na ba talaga? Ulit ni Damaris. Tinignan kang sarili sa salamin at pilit na ngumiti. Miss na miss ko na siya. Lumabas ako ng banyo. Uy, ganda! Parang ako. Ani Damaris habang tinititigan ang suot kong dress. Napatingin ako sa mga pinsan ni Elias na abala rin sa paghanga. Bakit hindi mo sinabi na balak bisitahin ni Tito Richie si Elias kahapon? Si Tricia pa nagsabi ah. Bahagyang nagulat ako sa tanong ni Damaris. Nakalimutan ko siguro. Ako pa tinanong mo. Irap niya. Napatingin ako kay Elias. Nginitian niya ako. Yun ang ngiting bumura sa lungkot ko kanina. Sabi ni Tricia, muntik ka na raw insultuhin ni Tito Richie. Ako na magsosorry. Ganun lang talaga yun, matalas ang dila. Parang si Luis, favorite niya kasi yun eh. Napailing si Damaris at nilingon si Sean. Sakay mo na siya. Baka nandun na sila tita. Napatingin ako kay Elias. Nagtagal ang tingin ni Sean sa kanya. Bakit? Kamantin, tawag ni Sean. Sumunod ako, tahimik ang lahat habang lumalabas kami ng kwarto. Nilingon ko si Elias, nakatingin siya sa akin. Pababa sa suot ko. Paglabas namin ng hospital, malayo ang agwat namin ni Sean. Binuksan niya ang front seat ng kotse. Pasok, baka naghihintay na mga magulang mo. Sumakay si Sean at nagsimulang magmaneho. Alam namin ni Eliastin. Mahina ang boses niya. Alam? Anong alam? Tanong ko litong-lito. Na hindi ang tinuturing mong inang nagluwal sa'yo. Alam na namin yun noon pa. Sinulyapan niya ako.
Nabigla ako. Hindi ko magawang magsalita. He's obsessed. Ako laging inuutusan niyang mag-imbestiga. Kaya please, pakasalan mo na siya. Pakasalan mo si Elias. What? Alam niyang hindi ka tunay na anak ni mami mo. Tumigil ang kotse, nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ako makapaniwala. Nagsisinungaling ka? Bulong ko pero hindi siya tumingin sa akin. Nasa labas na sila. I'm sorry, Tin. Ayoko masaktan ang pinsan ko. Sinundan ko ang tingin niya. Nandun ang mga magulang ko. Tin, you're here. Mahina pero rinig kong sabi ni Mami. Mi. Yakap niya agad ako. Binalingan ko si Daddy. Kitang-kita sa mata niya ang lungkot. Talk to your mom, Tin. Ayokong tingnan si Mami. Itinuon ko ang paningin sa lapida ng aking tunay na ina. Nay, pasensya na't ngayon lang ulit ako nakadalaw ha. Napangiti kahit lumuluha na. Nilinis ko ang lapida gamit ang kamay. Dapat nagdala ako ng panglinis. Pilit kong pinahid ang mga luha ko. Nay, sorry talaga ha. Hindi ko mapigilan ng sakit. Nay, miss na kita. Sana bumalik ka. Kahit alam kong imposible. Anak, tawag ni Mami, lumingon ako. Kita ko sa mga mata niyang sakit. Niyakap niya ako, humahagulhol ako sa dibdib niya. Shh! Sinalubong ko ang yakap niya. Sandalan ko siya gaya ng naging nanay ko noon. Mi! Hinarap ko siya, pinahid niya ang luha ko, hinalikan ako sa noo. May inabot siyang papel. Ano to? Tanong ko, nanginginig akong tumingin sa marriage contract. We both saw it sa kwarto ni Elias. Kaya mo bang ipaliwanag? Singit ni Daddy, seryoso. Hindi ko alam. Marry him, Tin, o ibang verano ipapakasal sa'yo. Napatitig ako kay Mommy. Hindi ako makasagot. Tumingin ako sa lapida ng nanay ko. Ang hirap niyang basahin. Bulong ko. Nakakalito ang mga pinapakita niya sa akin. Nasaan ka na? Malakas na boses ni Dad mula sa phone ang nagpahinto sa hakbang ko. Papunta na po ako. Huwag na po kayong sumigaw. Sagot ko sabay buntong hininga. Papunta na ako sa resort. Naglalakad lang ako mula sa gate. Bawal na raw pumasok ang mga taxi. Marami na bang tao dyan, Di? Tanong ko, ngunit katahimikan lang ang sagot. Isang linggo na pala ang lumipas mula nang hindi ko siya dinalaw sa hospital. Hindi ko kinayang bumalik. Nagpaalam ako kay Sean. Nagpasalamat at alam kong siya na ang bahalang magsabi kay Elias. Ayoko nang masyadong makialam. Bilisan mo! Napatingin ako sa screen. Pinatay ni Daddy ang tawag nang hindi man lang sinagot ang tanong ko. Hey! Napahinto ako na may humintong sasakyan sa tabi ko. Pagtingin ko, Luis? Miss me? Tipid niyang tanong. Anong ginagawa mo rito? Don't you miss your best friend, Tin? Tanong niya. Hindi ka man lang ba nagsisisi sa mga ginawa mo sa akin? Para saan ang pagsisisi kung hindi rin naman kita makukuha? I know you like him, pero hindi pa rin ako susuko. Nagulat ako nang buksan niya ang passenger seat at pinatanguan ako. Sa kabila ng kaba, sumakay ako. Ayokong lalong gumulong sitwasyon. How is he? Si Elias? Nandito na tayo. Pagbaba ko, agad akong sinalubong ng malamig na titig ni Elias. Sasabihin ko sana ang pangalan niya nang bigla akong hawakan ni Luis sa bewang. Luis, iho, thank you, sabi ni Mami. Wala ho yun, papunta rin naman ako rito. Nataranta ko. Mi, hanapin ko lang sila Aris. Paalam ko. Let's go. Ande, ako na lang. Agad kong putol. Sa dami ng tao, pili kong hinanap si Elias. Nang mapagod, napayuko ako. Pogi. Rinig kong bulong nang nasa gilid ko, napalingon ako. At doon ko siya nakita. Si Elias nakatitig sa akin. Lumapit siya, hinapit ang bewang ko. Napapikit ako. Sa isang iglap, nawala ang pagod at kaba ko. Naiwas ko agad ang tingin sa lalaking katabi ko nang maramdaman kong humahaplos na naman ang kamay niya. Nakagat ko ang labi ko. Elias. Tawag ko habang nakatingin siya sa harap ng gate. Elias, hoy! Isang sulyap lang ang binigay niya at muling ibinalik ang tingin sa gate.
Naiinis na ako sa sarili ko. Bakit ba kasi ako sumunod kay Luis? Huminto na lang ako sa pagtawag sa kanya. Ayoko siyang tingnan dahil alam kong kapag ginawa ko, bibigay na naman ako. Bigla may lalaking lumapit at minitian ako. Balak pa sana siyang makipagkamay, pero umatras agad ako. Halos lumikit kay Elias. Nakita kong sumingkit ang mga mata ni Elias habang nakatingin sa lalaki. Bakit? Tanong ko kay Elias, pero imbis na magsalita, ibinalik lang niya ang tingin sa gate. Naalala ko si Damaris. Selos lang yan, girl. Lambingin mo mamaya. Nagselos ba talaga siya kay Luis? Kung oo, siguro nga dapat ko siyang lambingin. Nang may narinig akong bulungan mula sa unahan. Yung matanda ba yan? Di ba may kambal siya? Sinundan ko ang tingin nila. May parating na itim na kotse. Hindi lang isa, marami. Nang bumukas ang gate, nagsigawan at nagpalakpakan ang mga tao. Pumasok ang mga kotse sa loob ng resort. Napatingin ako kay Elias. Bago ko pa siya tanungin kung papasok na kami, tumango na siya sa akin. Pumasok kami sa loob. Nahihiyan man ako sa mga haplos niyang paulit-ulit. Ayoko ring tigilan niya. Elias, sorry. Bala ko sana mag-sorry sa mga nangyari kanina, pero may biglang lumapit sa amin. Isang lalaking malaki ang katawan. Bago ko pa siya tuluyang matignan, natakpan na ng palad ni Elias ang mga mata ko. Nagulat ako. Parang niya akong pinoprotektahan. Sir, Mr. Richard and your relatives are here. Gusto ka nila makita. Narinig kong sabi ng lalaki. Wait, sir. She can join. Bigla siyang natigilan. Humakbang na si Elias at napasunod ako, kahit wala ako makita. Elias? Kumurap ako at napatingin sa direksyong tinitingnan niya. Tumigil ang hakbang ko. Nasa harap kami ng isang kainan. May dalawang lalaki mukhang gwardya sa gilid ng pinto. Pumasok kami, hindi sila pinansin ni Elias. Sa loob may mahabang lamesang puno ng mga taong nakaupo. Lahat sila napatingin sa amin. Napayuko ako, nahihiya. May humaplos na naman sa bewang ko. Mahina pero ramdam ko. Pag-angat ko ng tingin, nakita ko si Elias na nakatingin sa akin. Naramdaman kong kumalma ang dibdib ko. But a few, have a seat. Sabi ng babaeng mukhang mas matanda lang na konti sa akin. Magandang ngiti niya. Naglakad si Elias papunta sa bakanting upuan. Akala ko doon siya uupo pero inatras lang pala niya ang upuan para makaupo ako. Napalunok ako. Nang lumingon siya, nagtagpo ang tingin namin. Nakangiti siya, inilahad niya ang kamay niya sa akin. Nagdalawang isip ako pero tinanggap ko rin yon at naupo. Umupo siya sa tabi ko, hindi inaalis ang tingin sa akin. What the? Huwag kang tumingin ng ganyan sa akin, El. Bulong ng babae kanina. Halatang tinitimpi ang tawa. What? Singhal niya nang makita kong tinitingnan ko siya. Napakunot ang noo ko. Para mawala ang inis ko, agad kong ginapos ang braso ni Elias gamit ang isang kamay ko. Tinitigan ko siya ng seryoso. Oo, nagsiselos ako. Humanda ka mamaya. Bulong ko habang nakatitig sa kulay abo niyang mga mata. Kita ko ang pag-angat ng labi niya. Parang natutuwa pa. Nakakainis. Ngingiti pa talaga. Napairap ako habang tinitingnan ang babaeng walang humpay sa pagkukwento sa harapan ko. Pero hindi malang iniwas ang paa niyang patuloy sa pagdidiin sa mga paa ko sa ilalim ng mesa. Akala ko pa naman mabait ang bruha. Hindi siguro niya ramdam ang masamang tingin na ibinabato ko sa kanya. Dahil tuloy pa rin siya sa pagkukwento kung paano naging maputi ang pulang lipstick niya. Gamit ang kung ano ng filter at lightning. Puro kalokohan. So, how are you, El? Kumusta negosyo mo? Maayos ba ang takbo? Pasimpleng sulyap lang ang ginawad ko sa matandang babaeng malapit kay Elias. Sa gilid ng mata ko, kita kong tumango si Elias. Isang beses lang. Napalunok ako nang biglang tumahimik ang paligid. Napalingon ako sa mga taong kasalo namin sa mesa. Kakaiba ang katahimikan. Good. Sana naman maayos na sa'yo yung natigil sa pagsasalita matanda. Let's not talk about business. Maiba naman tayo. Sa ibang tao naman tayo. Malamig niyang sambit. Napansin ko ang mga mata sa paligid, unti-unting lumipat sa akin. Ibang tao o ibang ahas? Sabay hagik-hik ng babaeng katabi ko. Isa sa mga babae ng apo kong si Sean, hindi ba? Matigas na boses. Biglang huminto ang lahat.
Lahat ng atensyon napunta sa nagsalita. Napatingin ako. Dalawang matandang lalaki ang naroon. Parehong kamukha ni Mr. Richie. Magkasing edad, magkapareho ng mukha. Kambal? Hindi ko alam kung alin sa kanila ang nakasalubong ko noon sa hospital. Pero ang tono ng pananalita ng isa, malamig, mapandan lang. Si Mr. Richard siguro to, ang kambal. Hindi siyang nakausap ko dati. Babae ng anak ko. Akala ko ba titigil na siya sa pamababae? Napatingin ako sa babaeng nasa gilid ni Elias. Siya ring nakaharap ni Mr. Richie sa hospital noon. Tinigil na nga niya. Sagot ng lalaking tila si Mr. Richard. Matigas ang titig, walang bakas ng emosyon. Bigla kong naramdaman ang kamay ni Elias sa hita ko. Napatingin ako sa kanya pero diretsyo sa pagkain. Tahimik, seryoso. Dahan-dahan niyang hinaplos ang hita ko. Elias. Mahina akong tawag. Bubuksan ko sana ang bibig ko para muling tawagin siya pero may boses na nagsalita at pinutol ang lahat. Trisha, next week is your wedding with Elias. Be ready. Muntik ko nang mabitawan ang kutsara tinidor. Napatingin ako sa nagsalita. Si Tita Kiss. Sa tabi niya, si Tito Fanio tulala, nakatitig lang sa pagkain. What? Tanong ng babaeng katabi ko. Halatang hindi makapaniwala. Hindi ko siya nilingon. Si Tita Kiss lang ang tiningnan ko. Kasal? Next week? Kay Elias? Napalingon ako kay Elias. Hindi ako makapaniwala. Lumingon ako sa dulo ng mesa kung saan nagmula ang pagtikim. Si Trisha. Nagkatitigan kami. Gulat siya pero hindi ko na yun pinansin. Agad akong bumalik sa pagtitig kay Elias. Nakatitig siya sa akin, seryoso ang mga matang kulay abo. Ramdam ko ang bigat ng tingin niya. Tumayo ako, lahat napatingin. Ramdam ko ang pagtigil ng usapan sa buong mesa. Naramdaman kong hinawakan ni Elias ang kamay ko ng mahigpit. I'm sorry. Mahina, halos pabulong ang salita ni Trisha. Trisha! Sigaw ng isa sa kambal, si Mr. Richie, pero hindi siya nilingon ni Trisha. Sa amin pa rin nakatuon ang atensyon niya. Tina, believe me, hindi ko ito intensyon. Hindi ko siya sinagot, tinitigan ko lang siya. Elias, bigla niya akong hinila, hindi ako nakapalag. Yumuko siya sandali, yumakap. Ramdam ko ang init ng katawan niya, ramdam ko ring pinoprotektahan niya ako. Nang akmang lalakad na siya, parang natigilan ako. Hindi ko siya nasundan agad. Out, all of you! Malamig na utos, napatingin ako. Si Mr. Richard, hawak ang baso, nanlilisik ang mga mata. Chard, what do you mean by that? Tanong ng kakambal niya, pero hindi siya sinagot ni Richard. Babalik na sana ako sa upuan, pero agad akong hinila ni Elias. Biglang may dumating. What happened here? Napalingon ako sa likod namin, si Luis, kasama sina Mommy at Daddy. Nanlaki ang mata ko. Nakatitig si Luis sa amin. Kita ang tensyon. Tahimik pa rin si Elias. Lumingon ako ulit. Halos wala na mga tao sa kainan. Si Trisha, wala na rin. Papa, bakit mo naman ginawa yun? Tanong ni Tita Case. None of your business, Case. Malamig na sagot ni Mr. Richard. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Kung yan ang kaso, hindi ako papayag. Ayoko na maulit ang nangyari sa anak ko. Napatingin siya kay Tita Fanio na nakatingin kay Mommy. Sinaktan at iniwan sila ng babaeng pinakamamahal nila. Napakunot ang noo ko. Sila? Yes, iniwan ng babae niya ng anak ko at ang apo ko. Sabay turo sa likod namin. Dahan-dahan ako lumingon. Me? Si Mommy nanunubig ang mata habang hawak ang braso ni Dad. Napatras ako. Mas lalo pang humigpit ang hawak ni Elias sa kamay ko. Elias? Tumitig siya sa akin pagkatapos niyakap ako. Naglakad siya, sumama ako habang yakap pa rin ang gilid niya. Sige, sumama ka sa kanya. Huwag ka nang babalik. Diyan ka sa itinuring ng ina mo na anak. Malamig na sigaw ni Mr. Richie. I can't believe you! Sigaw ni Luis. Muntik na ako lumingon pero isiniksik ni Elias ang ulo ko sa dibdib niya. Anak? Boses ni Mommy mahina, puno ng emosyon. Pero hindi ako ang tinatawag niya.
Ang mahal ko ang tinawag niyang anak. Gulo man ang paligid, buo na ang desisyon ko. Hindi man ako sigurado kung ano ang tunay na nararamdaman ni Elias. Pero ako, sigurado na ako. Wala nang urungan.